Balak mo bang maging teacher o magturo dito sa Spain? Pues ang video na to ay para sa iyo. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Itong video na to ay katulad ng aking mga previous video, no? Kasi ang dami pa rin talagang nagtatanong kung paano nga magturo or maging teacher dito sa Spain as a Filipino. Ating i-discuss yung mga possibilities kung paano magturo dito sa Spain. Alam kong marami kayong tanong, duda, at siguro meron kayong mga nababasa online or sa ibang mga vlogs na parang hindi nyo mai-confirm kung ganito ba talaga or paano nga ba talaga. Minsan mahirap din kasing magsimula at naiintindihan ko yon dahil galing din ako doon sa part na yon. Pag-usapan natin yung reality, yung options at iba pa, ayan. Bago tayo magpatuloy, flex ko lang pala itong aking haircut. Bago lang kung inyong napapansin sa aking mga previous video. Medyo tinatamad kasi ako magpa-haircut ayan, dahil malamig. Pero medyo okay naman na yung panahon ngayon, no? Etong haircut ko na to ay ang pinaka-cheapest na naging haircut ko sa buong stay ko na ata dito sa Spain, which is 7 euros. Magkano ba yun sa pesos? So parang mga 500 pesos pala. Yan, chinek ko pa yung converter. Depende yan sa conversion. Normally kasi, pag sa mga malls, ganyan, mga 20 euros, mga 18 to 22 euros yung haircut. Sa lalaki to ha, syempre iba naman sa babae. And then sa ibang mga regions, kung maliliit na mga, ang tawag nito, mga cities, mga pueblo, mga town, mga 10 euros, ganyan. 12 euros sa mga Moroccan or mga Latinos, mga ganyan. Yung pinaka-main topic ng video na to ay pag-uusapan natin kung paano kayo pwedeng magturo or maging teacher dito sa English. Pag-uusapan natin ang mga language academy or academies, public schools, private at saka concertado schools, international schools, at iba pang mga related questions about this. Again, kung meron kayong mga question, pwede kayong pumunta sa ating comment section kung hindi ko sakaling mabanggit sa video ito yung inyong mga questions or duda. Ayan. Una-una nating pag-usapan ay ang academy. Ang academy, language academies, napakadami po ng mga language academies dito sa Spain. At sa mga big cities like Valencia, Madrid, Barcelona, marami siya. But then again, marami rin tayong kakompetensya, yung mga natives, mga Americans, Canadians, or mga British, no? Kasi marami din dito. Ngayon for the Filipinos, at least open naman yung door or yung opportunities para sa mga Pilipino. Kaya lang, sa mga academies, dapat nasa Spain ka na. I don't think na mag-hire sila outside of Spain dahil marami na ang nandito. Marami silang pwedeng i-hire. But siguro meron din possibility na kumuha sila outside. Pero sa tingin ko based sa mga kakilala ko nandito na sila sa Spain na nag-apply and dapat talaga meron kang working rights. Pwede naman as student visa pero dapat talagang humingi ka muna ng permit or kung meron kang student visa na merong authorization de trabajar or work permit dun sa TM mo mismo, pwede din ata yung ganon. So again, pag galing ng Pilipinas, malabo, no? Pag sa mga academies. Etong mga academies pala na to, normally, nag-work sila ng panghapon. Pag sa mga public schools kasi dito sa Spain, natatapos ng 2 o'clock. So, minsan yung mga bata, mga students, from 4 o'clock onwards or 3 o'clock onwards, kailangan nila ng, ang tawag nito, mga ibang activities. Pwede rin matuto ng English, ganyan. So, ito yung offer ng mga academies or mga language academies. Ayan. Sa language academies pala, meron akong naging kaibigan na naging undocumented siya and then nag-process siya ng Arrigo. Yun yung Arrigo social ata yung process niya. Nung nagkaroon siya ng papers, kahit na let's say ang work mo is sa bahay, no? Kasambahay or ninyera or babysit, pwede ka pa rin kasi meron ka namang working right. Kung meron ka ng legal document, no? Ina-accept pa nila yun. It doesn't matter kung naging nanny ka or kasambahay ka, as long as siguro pumasa ka dun sa screening nila. Ayan. So yun, sa mga language academies. And pagdating sa language academies, feel ko mas may chance sa mga Pinoy dahil mas may demand. And yung iba kasi hindi sila, ang tawag nito, parang for long term.
So kung long term ang gusto ninyo, baka ito yung para sa inyo 'no, Language Academy, Star Academy. Meron isang vlogger, siguro kilala niyo ano, sa Facebook yung babaeng vlogger na nasa Saragossa, i-tag niyo siya. Pero siya kasi is like meron siyang boyfriend ata, right? Or yung partner niya is Spanish. So hindi ko alam kung paano yung kanyang working right. Baka yung kanyang card is like ang tawag nito familiar, familiar, EU familiar. Ibig sabihin relative ka ng citizen ng EU or resident ng EU, parang gano'n. Siguro yung kanyang card, no? I don't know. Okay, so ayun. And then normally sa mga academies per hour ang kanilang bigayan dito. Yung iba na gustong mag-araygo dito, I think yung ibang academies nag-i-sponsor din sila ng working rights. So for example, nag 2 years ka na dito sa Spain na undocumented. So kung makahanap ka ng academy, baka pwede silang mag-sponsor for you para mabigyan ka ng TIE or yung tarjeta de identidad de extranjero. Ayun. Kung meron kayong question about academies or language academies, you can go to our comment section. Next naman nating pag-uusapan ay ang international schools. Base sa aking nakalap na information, merong 4 na Pinoy na sila yung main teachers at nagtuturo talaga sila ng kanilang subject matter sa mga international schools. By the way, ang international schools kasi parang hindi na siya pinakikialaman ng gobyerno. Kasi parang yung kanilang main schools or it's like a chain, no, of schools that is located internationally, tapos naka-base sila dito sa Spain. Yun yung aking pagkakaintindi dito. So like meron silang sariling rules, no? Pagdating sa hiring, syempre sila-sila na din lang magde-decide kung sino yung kanilang iha-hire. But then tinignan ko, since merong mga Pilipino na nakapag-apply at nagtuturo, ibig sabihin open siya for Filipinos. And ang magandang question diyan kasi wala naman akong contact 'no, sa mga Pinoy dito na nagwo-work sa international school. I just check online kung ano yung kanilang mga requirements. So dapat daw meron kang mga certificates, experience, siyempre kailangan 'yun. And then kailangan din ng working right. So pagdating sa working right, hindi ko alam kung pwede silang ang tawag nito, mag-sponsor ng working visa from the Philippines. So siguro malamang ang application diyan is online, and then kung natanggap ka, dahil of course meron namang proseso 'yan, siguro magpapadala sila ng kontrata at ikaw ay mag-apply ng visa, working visa sa Philippines. Gano'n ang pagkakalam ko diyan. Or kung meron ka naman ng EU working permit, dito sa within, European Union, meron ka ng, or maybe siguro citizen ka 'no, dual ka, pero holder ka pa din ng Filipino passport and the other passport. So, puwede 'yun 'pag nandito ka na sa EU. Pero 'pag galing sa Pilipinas, gano'n talaga yung, magiging proseso niyan. Mag-a-apply ka online and apply ka ng visa sa Philippines, ayan. So, it is possible sa international schools dahil meron na tayong testimony ng ating mga kababayan. Kaso kokonti lang sila 'no, sana dumami, ayan. Ngayon ang pag-uusapan natin guys ay ang public school, which is ang daming nag-a-ask ng question dito 'no. To be honest, unlike other countries, ang Spain ay walang direct hiring. And for me, parang ang chance natin for the public schools, ito yung reality ha, parang 99% ay mahirap pumasok. Bakit? Ayan, yan yung siguro magandang question. Bakit? Unang-una sa lahat, sa mga public schools, dapat meron kang EU diploma. Meron ka bang EU diploma? Let's say meron. Okay? Dadaan ka sa tinatawag nilang oposiciones. Yung oposiciones is like pagkuha ng permit na magturo sa mga public schools. Meron ka ba nun? Ngayon kung wala, yung ating diploma pala sa Philippines, puwedeng i-convert 'yan dito sa tinatawag nilang, homologasyon. Yung homologasyon is like kino-convert mo yung iyong, diploma, parang ganyan, na hindi galing ng EU para ma-recognize siya dito. But then, dito sa process ng homologasyon medyo ang tawag nito, mabusisi and matagal. Pero meron ng nakagawa nito, eh, I heard. Pero mga Amerikano ata, ganyan. So, yun yung chance natin at mahirap
pumasok talaga sa mga public school. Pangalawa, kung ikaw ay magiging, teacher sa isang public school, kailangan yung level mo ng Spanish is mataas. Let's say ang B2 level siguro is I don't think so na kaya pa, eh. Siguro mga C1 or C2 dapat. Kasi for me as a language assistant, nakita ko na kung paano tumatakbo or kung ano yung sistema inside the classroom. Let's say, mag-ha-handle ka ng isang class and then sa disciplining pa lang, hindi pa ako nakakita ng isang public school dito sa Spain na yung kanyang disciplining is through English. It's always Spanish. Kasi nga yung level ng mga bata dito is medyo mababa talaga pagdating sa English. So, I hope nakukuha niyo yung point na mahirap pumasok sa isang public school. And siguro meron pa akong nakalimutang mga information about it, why mahirap tayong pumasok. Kung makakapasok ka man, matagal yung process. Ayan. Pag-uusapan natin ay ang private at saka konsertado. Yung konsertado is minamanage siya both ng gobyerno at saka ng private sector. Pagdating sa konsertado and private, meron na akong narinig na mga ibang lahi. Well, galing na ako ng dalawang schools, no, sa concertado schools. Dito merong possibility na pwede kayong magturo as a main teacher to guys, hindi pa language assistant. So, yung isang teacher kasi sa school ko dati is from um, US. But then ang ginawa niya ata is homologasyon. Kinonvert niya yung kanyang parang teaching license, mga ganyan, US diploma dito sa Spain. Hindi ko lang alam kung gaano katagal yon. And hindi ko ba alam kung bakit kasi kailangang tumagal. Meron pa nga yung iba, mga 8 years or 10 years. Imagine niyo yon. Kumbaga kung iisipin mo, parang mas mabuti pa kung mag-aral ka na lang ng 4-year course dito and then saka ka mag-apply, no, as a teacher. So kung titignan natin, mahirap talaga kasi kailangan mo ng EU diploma. And then kung wala ka, mag-homologasyon ka, matagal, no? At hindi lang 'yon, syempre yung Spanish level kailangan niyo din i-consider 'yon. So, medyo malabo pagdating sa public, private at saka ang tawag nito, concertado schools. Kaya ang pinaka the best na option talaga for Pinoys is being a language assistant. Pero as a language assistant, hindi ikaw yung main teacher. Para kang assistant teacher. And depende sa programa kasi meron yung programs na ikaw mismo yung gumagawa ng ang tawag nito topic or ikaw yung nagtuturo sa mga bata. But for me, being a language assistant, never ko pang ginawa at sa iba pang mga languages na nandito na gumawa ng lesson plan. Yun. Kasi marami yung tatanong yan eh. Hindi naman ako magaling sa English, gagawa ba ng lesson plan? Maraming questions about language assistant. Ang isang question dito is, kailangan bang eduk grad or meron kang teaching experience? Hindi kailangan education major ka or graduate ka. Any course actually. Kasi may interview naman yan at saka meron namang selection process. Any course, open siya. And kung meron kang teaching experience, it's a plus. No? Meron pa akong nababasa na 60 years old na ako, 67 na ako, pwede pa ba? Alam nyo, parang wala naman talagang age limit. But then kung 67 ka, yun na yung retirement age dito. So like, hindi na pwede. Magpahinga ka na lang, te, ganon. And meron pang nagtanong, pwede daw ba siyang mag-apply ng language assistant kung nandito na siya sa Europe tapos meron siyang tourist visa? It's a big no. Dahil mabusisi sila when it comes sa mga requirements. Makikita at makikita nila yan. Another question is magkano daw yung range ng sahod bilang isang language assistant. Nag-range po siya sa 1,000 hanggang 1,300 euros or maybe 800 to 1,300 euros. So like kinonvert ko siya, siguro mga about 50,000 pesos to 68,000 pesos. So kung titignan niyo, hindi siya ganoon kalaki comparing din sa gastos ng living cost or cost of living dito sa Spain. Dahil bakit?
Dahil nga language assistant ka, hindi ka full-time. So marami kang free time na pwede mong gamitin para kumuha ng mga extra job or work or classes provided na meron kang working permit, gano'n. So, puwede kang kumuha ng mga classes extra ba, pangdagdag sa budget. Marami na ngayong programa ang nag-o-offer ng language assistant program. So, kaya ko 'to dini-discuss pa lang ngayon kasi eto yung opening time at very early soon magko-close na yung, opening. So, next year na naman. So, 'pag sa Ministry of Education, hindi pa po finalize yung kanilang selection process, wala pang available date as of this recording date ng video na to, February 22, hindi pa nag-open. Nagkaroon kasi ng problema yan sa Andalusia region at saka even sa Valencia ata. So, at saka sa Galicia din ata. So, I hope na hindi maapektuhan ng Madrid and other communities at sana magtuloy pa rin yung programa ng Ministry of Education. Kung gusto nyo i-check yung update or status ng language assistant program sa ministry, you can visit. Pwede kayong pumunta sa Google, Ministry of Education in Spain, in the Philippines, Language Assistant Program. Lalabas at lalabas yan. Another one is BEDA. Magko-close ang application nila hanggang May 31. So meron pa kayong enough time. Yung kanilang website ay www.ecmadrid.org. Ayan. So, punta lang kayo doon and then just check the process on how to be language assistant of the BEDA program or BIDA program. Another program is Institute of Franklin. Again, tuturo kayo ng English at mag-aaral kayo ng masters. Open pa po ang kanilang application hanggang March 20 at 2026. Pwede niyong bisitahin din ang kanilang website, institutofranklin.net. institutofranklin.net. Another program is USETAM. Open sila hanggang March 27. Pwede kayong pumunta sa kanilang website, colegiosbilingüescooperativos.com or .com, colegiosbilingüescooperativos.com. Okay, I'm going to put this link sa ating comment section, guys, okay? Another one is Medeas. Hindi ko alam kung kailan sila magko-close but based sa kanilang website, open pa naman sila. Ang kanilang website ay medeas.com. Medeas.com. Another one is UP or UP International. Hindi ko makita kung kailan mag-end ang kanilang application program. Yung kanilang website ay upinternationaleducation.com. Ayan. Yan yung mga programs, mga big programs kung saan pwede kayo mag-apply bilang isang language assistant program or bilang isang language assistant. Meron pang isang tanong dito, babasahin na lang natin. No? Pwede ba mag-cross country dito po ako sa Morocco? As a teacher kaya to or language assistant? Depende po kasi yan sa status ng inyong visa, no? Kung pwede kayong, ang tawag dito, kung pwede kayong mag-apply ng student visa sa bansa na kinaroroonan nyo ngayon at bibigyan nila kayo, then why not? Kasi meron na akong na-meet pala na isang viewer din natin, no? From Thailand. Actually, dalawa na yung na-meet ko na naging teacher sa Thailand. At ngayon sila na ay language assistant. Yung isa language assistant sa BIDA or BEDA. At yung isa naman ay sa Institute of Franklin. So ayun, na-meet ko lang sila recently at na-recognize naman nila ako. Kung kayo pala ay makakapunta dito sa Spain at makita nyo ako anywhere else, mag-hi lang po kayo. Ayan. So, going back dun sa nakilala ko, no? Dati silang au pair sa bansang Norway and nasa Institute of Franklin sila. So, pwede. Ayan. Yung status ng inyong visa or yung situation ninyo, as long as na hindi kayo irregular, kasi pag irregular, mahirap, no? You can email them, Institute of or visit them, visit their website, instituteofranklin.net. Ayan. Palagi nating nare-receive itong question na to with lots of numbers of years, no? Na experience and mga certificates, ganyan. Hindi naman yun importante pag language assistant yung inyong a-applyan. Again, pag teacher or ikaw yung main teacher, mahirap po talaga. Pero hindi naman impossible, no? Pwede po kayong mag-apply again sa international schools. Another question is, hello po, what are my chances if my CELTA and my experience din na magturo from other EU country? Depende yun dun sa status talaga ng inyong permit, no?
Kung meron kang citizenship, mas malaki yung chance mo. But then kung meron kang working right or resident na normal resident card, ang mapupuntahan mo is bilang isang language assistant or sa mga academies. Meron din ako mga friends na meron silang CELTA na nasa mga academy sila. Or pwede rin kayo mag-apply sa International House. Ayan, sa Madrid. Check nyo lang sa website, International House. Another question is, okay lang po ba ang unit earner? Ang pagkakaintindi ko dun sa question niya is hindi pa siguro siya college graduate pero naka-earn na siya ng units. Mostly kasi ng mga programs bilang isang language assistant, no? Or to hire language assistants, dapat ay college graduate siya. So kung units lang yung na-earn mo sa university or sa college, parang feel ko impossible na siya, no? Very impossible and napaka-competitive na yung market ngayon. Marami tayong kakompetensya. At kung halimbawa na hindi matuloy yung Ministry of Education, so medyo mas talagang sinasala nila yung kanilang mga applicants dito. Pakiramdam ko nga in the next years, kung hindi dadami yung need nila, is like medyo pahirapan na siya kasi maraming alam na ng mga programs and siguro tataas talaga yung level ng competition. Kasi marami namang mga countries guys na interested sa mga programs na 'to, hindi lang naman 'to open for Filipinos 'no. Marami tayong mga, colleagues from the UK, Canada, US, South Africa, India, Singapore, Australia, New Zealand, and more. Meron pa yung taga Bulgaria, eh, na nakasama namin 'no, kasama namin sa USETAM. So ayun, so dapat yung profile mo is something talaga na medyo, alam mo yun, yung papansinin siya. Like for example, sa akin, so hindi naman ako edu graduate. So feel ko merong something dun sa profile ko, sa CV ko na kinonsider nila and siguro yun yung aking Spanish certificate, no? But then again, kung meron kayong mga CELTA or any other certificate or whatever, it's best na ilagay nyo sa inyong CV, no? Baka mapansin nila. I feel like talagang babasahin nila yung CV nyo, yung profile ninyo, at napaka-importante naman kasi sa kanila siguro yung profiling 'no, kung paano nila sine-select yung mga, yung mga candidates nila. Dito pala normally 'di ba nasa period tayo ng application ngayon, merong chance in the near future na magkaroon ng openings dahil let's say baka may, ma-deny sa visa, magkaroon ng issue sa visa or hindi sila matuloy dito. So, sometimes nag-open sila kahit sa middle ng school year or academic year. Ang start pala ng academic year dito, September hanggang June, 'pag sa Madrid and other, regions 'no. Pero as a language assistant normally end ng September hanggang, end ng May or end ng June depende yan sa programa. Ang dami pa talaga tayong mga viewers na from, UAE, from Vietnam, from Thailand, from Japan na talagang gustong, magturo ng English dito sa, Spain. So I think ang pinaka-the best talaga for Filipinos is being a language assistant. Kaya sana makapasok kayo in any of the programs. And then pagdating nyo dito sa Spain naman, meron naman tayong mga parang meron pa ding mga small programs, eh, pero bibihira lang 'no. Tsaka hindi siya nag-open kasi nga konti din lang naman yung kanilang hinahanap. And parang meron akong narinig minsan na merong mga tawag yun, direct na mga language assistant. Pero dapat nandito ka na sa Spain, meron ka ng working right, meron ka ng number ng Social Security, yung mga gano'n, puwede sila. Meron din ako narinig na experience na language assistant siya and then inabsorb siya ng school as a main teacher. Yun yung maganda 'no, naging, full-time na teacher siya. And marami pa namang opportunities, eh. Meron pa ditong nagtanong, puwede daw ba siyang maging teacher dito ng TLE? Yung TLE kasi kung hindi ako nagkakamali, correct me if I am wrong guys, eto yung parang vocational sa Philippines 'no, yung tatahi-tahi kayo, gano'n ba yun? Yung TLE, yung livelihood. Wala naman silang subject dito sa Spain na, TLE. But it's nice na magtanong kayo ng ganitong question dahil siyempre siguro mostly of us hindi pa alam kung ano yung kalakaran dito sa Spain, ganyan. And meron pa yung nagtanong math at saka, music.
Dito pala sa Spain, 'pag sa public, private, tsaka konsertado, yung kanilang maths laging nasa Spanish 'yan. So, dapat ang level mo C1 or native. And then yung music, meron yung school na English and then meron naman yung school na Spanish. But then again, dapat mataas pa rin ang level mo ng Spanish tsaka meron kang EU diploma para maging, main teacher. So, sana nasagot ko na mahirap 'no, mag-apply bilang isang main teacher dahil sa mga requirements. 'Pag age limit naman, for me lang 'no, kung 50 above, mahirap na, alam mo yon. Pero kung language assistant, yung mga Pinoy meron akong alam ko merong 45 ata na Filipino 'no, na language assistant. And mostly ng mga nami-meet ko hindi sila eduk major and hindi rin sila teacher sa Philippines. Meron lang akong kilala na nag-aaral ng mga master na galing ng Japan, Thailand, na mga teacher talaga sila. Another question pala dito, religion teacher daw. Ang religion nila dito sa Spain ay Spanish. Yes. Kahit nasa ang school 'yan. Unless international school 'no. Baka sa international school baka English. Another question is meron daw bang medical exam at saka laboratory? Nung time ko na nag-submit ako ng medical, exam, yung mga basic lang ba, urine, stool, parang wala nga atang stool, eh. Yung physical na exam, um, yun lang, yung basic lang ba na yun din lang yung sina-submit niyo sa Philippines, gano'n. X-ray, parang na-X-ray ba ako nun? Parang hindi ata. Hindi ko na maalala actually. Basta yung mga basic lang na exam. And one more thing pala, pagdating sa English, marami na rin ako na nami-meet no na and nagtatanong din yung iba kung dapat daw ba magaling ka mag-English. Well, ako kasi, isa akong Ilocano. So, hindi naman lahat ng mga Ilocano, pero sa akin kasi or sa region siguro namin, no, medyo matigas kami mag-pronounce, especially yung TH. So, sa akin, minsan, ang tawag nito, mahirap pa rin i-twist yung aking dila, no? Medyo matigas pa rin siya. For me, kahit medyo matagal na akong language assistant, parang pakiramdam ko matigas pa rin yung aking pronunciation. Hindi pa rin siya na-develop. Siguro kasi hindi pa naman kasi ako tumira sa US or sa UK, no? Sa mga bansang English talaga yung gamit nila. So, hindi pa siya masyadong na-enhance. And feel ko hindi mo naman talaga kailangang, super galing talaga kasi mabababa din lang naman yung, English ng mga bata dito sa Spain. Feel ko basta may something sa profile mo, feel ko makakapasok ka sa any, of the programs. And siguro sa akin, yung aking dedication lang at saka yung determination ka talaga yung nagpu-push sa akin para, alam mo yun, ma-fulfill ko yung work ko, as a language assistant dito sa Spain. And then, I suggest, ayun nga, aral kayo ng Spanish kung kahit nasa mga bansa kayo and try to learn their culture. Kasi kung hindi nyo iintindihin yung kanilang kultura, kung paano sila, alam mo yun, yung kanilang character, attitude, ganyan, 100% masya-shock ka talaga sa classroom. Baka mag-give up ka, no? Kasi iba yung sistema nila dito, iba yung kanilang kultura, iba rin yung mga behavior ng mga bata, no? They are very vocal, talagang, alam mo yun, minsan nga harap-harapan pa silang nakikipagdebate or argue sa mga teachers, and that is normal. Kung naintindihan mo siya, marunong ka mag-Spanish, alam mo talaga na iba yung level, yung tense, ng arguments between the students at saka teachers. Kung hindi mo maintindihan yung Spanish, parang siguro, wala lang. Parang Chinese lang siya na hindi mo maintindihan, no? Pero yun nga, pagdating sa inside the class talaga, meron yung times na puro discipline na lang yung dinidiscuss ng teacher or yun na lang yung ina-address niya, ang daming time na nawe-waste. So, sobrang daldal kasi ng mga bata dito. Minsan, kahit parang hindi talaga nila alam yung sagot, nagre-raise sila ng hand. Dito pala sa Spain, yung mga bata, ano sila, very, ano mang tawag dito kasi, aggressive
or talagang hindi naman sa makakapal yung mukha, pero talagang ano, mga bibo sila. Minsan nga ang hindi yun meron din minsan pros and cons 'no. Lively yung class ganyan, nagpa-participate sila, hindi minsan hindi mo na kailangan ng motivation 'no, para lang magsalita yung mga bata. Pero minsan yung ingay, too much yung ingay kaya again kung hindi mo intindihin yung kanilang kultura, may possibility talaga na hindi mo magampanan yung work mo 'no, as a teacher or language assistant. So, dapat intindihin mo din siya, hindi lang yung lengguwahe, para hindi ka mag-give up 'no. Baka 1 month mo pa lang dito mag-give up ka na. Kasi meron din akong nakilala, hindi naman lahat, na talagang hindi nila natapos yung program dahil dahil sa mga reasons nila 'no. So, yun pala yung isang dapat natin ina-address 'no. Um, kung paano. Dapat may idea kayo kung paano yung behavior ng mga estudyante sa class, yung mga teachers. Like for me ngayon, 6 yung teachers ko. So dun sa inside the classroom kasi guys, hindi ka lang magtuturo talaga ng English or tutulungan yung mga teachers na magturo ng English. Kailangan mo ding mag-adjust or i-adapt yung sarili mo na, ganito pala dito, ganyan, 'no? Napakalaki talaga ng kaibahan ng Philippine school system dito sa Spain and all. Hindi ko lang alam sa Pilipinas kung paano na yung behavior ng mga bata 'no, pagdating sa manners, sa GMRC, ganyan ba. Kasi dito siguro kung yun nga, kung hindi ka aware na ganito yung mga bata, baka sabihin mo, "Ay napaka-rude naman ng mga batang 'to. Wala man lang galang, wala man lang, respeto sa mga teachers." But then, it is normal for them na ganun yung kanilang behavior. So, ayun, they call their teachers sa kanilang first name. So 'pag Maria yung name ng teachers, Maria, gano'n. Alam mo yon. And, depende naman 'pag sa mga private schools medyo mas, formal yung atake or yung setting ng classroom, ayan. Minsan pa nga, isipin mo, ano ba 'to, magbarkada lang ba sila or minsan pa nga mas mataas pa yung ano, yung boses ng mga estudyante kaysa sa mga teacher. Tsaka lumalaban talaga yung mga estudyante guys 'no. By the way, nasa secondary pala ako ngayon, high school. So, iba yung level, ayan. Napagdaanan ko na pala lahat, yung infants, yung kanilang kinder, wala pa akong formal na experience pero napasok ko na yung kanilang class and nag-sit-in na rin ako do'n. So, alam ko na kung paano siya nagwo-work 'no. Sa primary, ito yung pinaka-favorite ko, especially grade 3 and 4. Yung, high school nila personally 'no, based sa aking experience, hindi ko masyadong gusto. I feel like hindi siya para sa'kin, ayun. Siguro tatapusin ko na lang 'tong year na 'to sa mga high school students pero hindi ako masyadong motivated na magturo ng mga high school students. Yung kanilang bachillerato, yung junior high school at saka secondary high school, gusto ko rin. Kasi they are, matured na and behave na sila. Nakikinig na sila sa mga teachers at saka talagang nasa, conversational, mode na sila 'no. Marunong na silang makipag-communicate talaga at saka talagang English na 100% ganyan. And, another one is yung vocational courses, gusto ko din siya, yung vocational courses kasi nga, yun matured na rin sila. Imagine, ilang taon na ba sila, 16, 17, 18 at malawak na rin yung kanilang, understanding. Alam na nila na talagang napakaimportante yung English para sa kanilang career at talagang mag-aral sila. Kasi nga, konting years na lang 'no, magwo-work na sila. So ayun guys, anyways yung again main topic lang naman dito is kung possible ba na maging teacher or magturo ka ng English, as a Filipino 'no. Again for academies, yes, pero dapat nandito ka na sa Spain. For public school, 99% no, mahirap 'no. For private and concertado, 95% na mahirap. Eto lang yung personal na ano ko, idea ko. For international schools, merong possibility.
Pero I don't know kung ano yung process. Since meron naman ng mga Filipino daw na nandito, then it is possible. For language assistance, yes, with different programs. So yun lang yung pinaka main topic natin ngayon. And other topics will be discussed sa mga next videos natin. Kung meron kayong questions, don't hesitate to go to our comment section. Ako, sa aking comment section, talagang nire-replyin ko naman lahat ng mga comments dito. Kahit na hindi ganun kadami yung aking free time, talagang I'll make sure naman na nagre-response ako, no? And kahit na parang wala nang kita sa mga vlogs ko, go pa din, ayan. And thank you so much pala, no, sa lahat naman nag-subscribe sa akin, nagfa-follow. Kung bago ka pala sa aking channel, paki-like naman or subscribe and to share to your group of friends. And sana one day, makasalubong ko kayo here in Madrid, Spain. Ayan. Again, this is Nathaniel and thank you so much for watching my video for today. See you po sa aking next video.